Ang saya-saya nila. Pero naaawa ako sa kanila. Kasi walang forever. Sinasubject lang nila ang kanilang sarili sa katahamakan. Kaya nga sinabihan ko yung member ng isang KOJC, sabi ko, ano bang ginawa nila? Alam nyo, ang religion forever yan eh. Ang gobyerno nagbabago-bago. At the end of it all, ang KOJC ang panalo. Why do you subject yourselves in this way? Sabi ko. Kaya talaga ako po'y naniniwala na ang binigay ni Tatay Digong sa atin na pagmamahal, ayun po ang magbabago sa ating sitwasyon sa Pilipinas. At diba, may 5 lang akong sasabihin. Okay ba ba? May 5, pagsabihan nyo lang ako pero kaya ko ito ng 3 oras. Okay, pero sabihan nyo ako, okay. May 5 lang akong gustong sasabihin para may courage po tayo sa ating premium home. Okay ba? Number 1 po ay Pilipino tayo. Kaya naniniwala tayong mababalik si Tatay Digong. Dahil Pilipino tayo. Nasa dugo natin ang thou shall not surrender. Hindi tayo papayag na inaapi-api lang. Nasa lahi natin yan. At saka nasa lahi natin. Ang tinuro ni Jose Rizal. Ano ang tinuro ni Jose Rizal? Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay mas mabaho pa sa malansang isda. Ito ba yung nandito si Tatay Digong? Mabaho tayo para sa buong mundo. Mali ito. Pinagtatawanan tayo ng buong mundo. Bakit hindi pa natin masolve ang ating mga issues? Humihingi pa tayo ng tulong sa ibang bansa. Alam niyo ang sabi ni Manuel Quezon? Ang sabi niya, I would rather have a country run like hell but by Filipinos rather than a country like heaven but run by the Americans. Katulad po yan sila ni Gat Jose Rizal, Manuel Quezon. Ganun po ang mindset na tinuro sa atin. Kaya yan po ang ating pundasyon na mali po ito. Kaya hindi po tayo titigil hanggang hindi makabalik si Tatay Digong. Agree ba? Duterte! Duterte!